Naku po, ano 'tong nangyari? Sabi ng mga netizen, kinarma ang Tulfo brothers. Buong pamilya kinasuhan ng disqualification case sa COMELEC. Anong nangyari? Uy, malapit ng eleksyon, ngayon pa nagkaroon ng disqualification case ang mga Tulfo. Yan mga kabibig, oh. Grabe. COMELEC says DQ case filed against Tulfo brothers. Nako po, baka maproblema ang Tulfo brothers nito. Hindi lang pala ang Tulfo brothers ang sinampahan mga kabibig. Marami pala sila. Maraming membro. Ito dito. A disqualification case has been filed against ACT-CIS Representative Erwin Tulfo and Jocelyn Pua Tulfo, Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo, former Tourism Chief Wanda Tulfo Teo, and broadcaster Ben Tulfo, sabi ng COMELEC. So marami. Erwin Tulfo, si Jocelyn Tulfo, si Ralph Tulfo, si Wanda Tulfo, si Ben Tulfo. Itong 5 Tulfo ang kinasuhan. Kasi itong mga Tulfo na ito ay tumatakbo sa 2025 election. Ang senador na si Raffy Tulfo. So, pag manalo itong 5, 6 na Tulfo ang nasa politika. Sila yung number 1 sa family dynasty. Diba? Ang kabibig. Ben and Erwin are senatorial candidates while Wanda is a nominee of Turismo Party List. The petitioner, a certain Virgilio Garcia, cited their being members of a political dynasty as a reason for disqualification. Yun pala mga kabibig, ang rason kung bakit gustong ipa-disqualify ang Tulfo brothers and sisters and in-laws and cousins. Sinampahan ng disqualification case sa COMELEC dahil sa issue ng citizenship at political dynasty. So ito kabibig, share ko sa inyo ha. Well, shinare naman ito ng Commission on Election, COMELEC, itong sinampa ni Virgilio, itong mga kabibig, Virgilio R. Garcia, siya ang petitioner, versus Congressman Erwin Teshiba Tulfo, Congressman Jocelyn Pua Tulfo, Congressman Ralph Wendell Tulfo, Wanda Tulfo Teo, and Ben Teshiba Tulfo. Petition to disqualify mga kabibig ang issue dito mga kabibig. Kita nyo naman, di ba? Dyan. Petition to disqualify. Ano ba ang laman kung bakit gustong pa-disqualify? Ito Citizenship confers upon, sa citizenship pala mga kabibig. Oo. Ang question at ang political dynasty ang rason kung bakit gusto ni Virgilio R. Garcia na ma-disqualify itong madaming Tulfo na tumatakbo ngayon. Parang sila yata may marami, no? Pamilyang ito ang maraming tumatakbo ngayon. I don't know, that's maybe my mathematics will tell. Hala ka mga, citizenship is not a matter of convenience. It is a badge of identity that comes with attendant civil and political rights accorded by the state of it to its citizenship. Nako, paano na yan? Questionable daw di umano ang citizenship ni Erwin Tulfo, mga kabibig. Paano yan mga kabibig? Ano kaya ang maging reaksyon ni Erwin Tulfo at yung ibang Tulfo at si Ben Tulfo regarding sa issue na ito? Kailangan talaga nilang maglabas ng official statement para yung mga supporters nila hindi mag-worry. Diba? Kasi I'm sure naman maraming mga supporters itong mga Tulfo. So maghintay tayo sa reaksyon mga kabibig kung ano nga ba ang gagawin ng mga Tulfo brothers and sisters hinggil sa issue na ito. Diba mga kabibig? At ito pa mga kabibig kasi baka sabi nito, baka karma na ito ni Erwin Tulfo kasi hindi siya nag-sign sa impeachment ni VP Sara. Bakit karmahin ba kung hindi mag-sign? Kasi kabibig, feeling ni Erwin Tulfo na siya ay magiging senator judge that time. Kasi sabi ni Erwin Tulfo kabibig I did not affix my signature to the impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte to ensure that my judgment remains impartial.
Should I become a senator judge? Oh, di ba? As a top contender in the upcoming senatorial elections, I may be among the new senator tasked with judging the said impeachment complaint. Kasi si Tulfo palaging number 1 sa survey. Kaya confident si Tulfo na sabi niya top contender siya. Kaya nga sabi ng iba, naku, hangin lang yung Tulfo. Yung mga survey na yan, binayaran na yan. Ay, ano ba kayo? Ito nga si Tulfo, ang galing magsalita mga kapipi. Oo. Isa sa mga proclamation ni Tulfo ay hinayaan na makinig ang mga tao kung gaano kagaling ni Tulfo magsalita. Heto na. Mayo, pahintulutan po ninyo ang inyong lingkod na request. Kung sangayon po kayo, sa darating po na Mayo, pahintulutan po ninyo ang inyong lingkod na samahan ko po kayo sa laban na ito. Puro laban na lang, no? Nung nakaraang eleksyon, laban din. Ngayon, laban na rin. Ano ba, kailan ba matatapos ang laban ng mga Pilipino? Nakakatawa lang. Reality check. Real talk lang. Sa lahat ng mga politiko, lahat ng politikong tumatakbo, palagi nilang sinasabi sa mamayan ba, mga pobreng katulad natin, laban natin to. Pero pag nahalal na, laban nyo na lang. Hindi, mahala na kayo dyan. Diba? Dahil ako po, nasubukan na siguro ninyo nung ako'y maging DSWD Secretary, tumutugon po tayo sa mga problema. Nariyan po tayo para tulungan ang mga biktima ng baha, ng bagyo, ng lindol, mga senior citizen, mga PWDs. Gagawin po natin muli yung serbisyo na yan pag dinala niyo po ako sa Senado. Dahil ako po, si Erwin Tulfo, ang kakampi ninyo sa Senado, ang kakampi po ng mga inaapi. Maraming salamat po. Kakampi pala siya sa mga inaapi. Ay, parang yung mga statements na yan ba, narinig na natin, no? Wala bang bagong statements dyan? Yung parang, ano ba, bagong Pilipinas, bagong tanga? Kayo talaga, kung kabibig, wag ganun. Baka magalit si Erwin Tulfo. Ano ba sinabi ko tungkol kay Erwin Tulfo? Wala naman akong masamang sinabi kay Erwin Tulfo. Oo. Pero yung mga statements nila ba, parang ang luluma na. O, diba? O, ito pang another promises na naman ni Erwin Tulfo. Sabi nga ng isang broadcaster, alam mo naman, pag panahon ng election, ang daming promises. Taon ng mga promises ngayon. Depende na sa tao kung madadala kayo sa mga broken promises daw. Agad-agad, broken promises. Hindi pa nga nanalo, broken promises na. So, pakinggan natin si Erwin Tulfo, mga kabibig. So, alam niyo naman, may mga supporters talaga si Erwin. We hope that yung mga tao po will decide. Siguro naman hindi naman kami mapapahiya sa alyansa dahil itong mga kandidato po na nakikita po niyo sa mga posters, yung mga government officials na po, or used to be government officials, na nagtrabaho din naman, nag-perform din naman during the time of President Duterte. Hindi po ako mahihiyang sabihin na lahat naman po ng kandidato rito sa alyansa ay competent at hindi po masasayang po yung boto nila. It's not only because dahil kilala, it's not only because dahil sikat. Pakiusap ko lang ako sa mga tinatao, tahulog ko na. You vote for the performance. Hindi po yun dahil sa apelido, hindi po sa pangalan, hindi po kung ano-ano, kasikat siya. Ako, yung taga Mindanao, lalo na ang Visayas, nabutol na kasi sila eh. So, yung mga statement na ganyan, narinig na namin sa Visayas at Mindanao. So, ewan ko ba kung bubutuhan kayo, yung mga pangako na napako, yung mga budol time, budol here, budol everywhere. Kaya nga ang hirap magsalita pag isang politiko, no, tumatakbong politiko, kasi pag nanalo ka, hanapan ka ng mga sinasabi mo doon, mas wala kang maipapakita, wala kang proyektong maipakita o programa maipapakita, they, term you as bodolero. Ang hirap, di ba? Wag kami Tulfo, kumita na yan. Iba na lang Tulfo. Ito ba? Tumahimik ka dyan, Erich. Erich, ano pang Erich? Kayo talaga, huwag yung gawin si Tulfo. Baka sincere talaga si Tulfo na tumulong sa tao, mga kabibig. May mga politiko talaga na sincere din silang tumulong sa tao. Pero yung iba, nadadala na yan sa mga grupo nila ba? Kasi yung mga grupo nila is more about
negative campaigning. So ang mga tao ayaw sa negative campaigning eh. Kahit sinabi ng COMELEC na okay lang yung negative campaigning na yan, part na yan ng eleksyon.